Give us the Word of God. He is our Extension 3 Coordinator of JL Maykawayan. Let's give him a God bless you welcome, Pastor Michael Hoson. Magandang umaga po sa buhay ng bawat isa. Blessed New Year po. Maganda po bang bagong pasok ng taon sa atin po? Alam niyo po, sa buhay natin, napakahalaga na kapag sumasapit ang bagong taon, bagong buhay ang ating nararanasan. So ngayong umaga po ay nagpapasalamat ako sa Diyos, una sa Panginoon kasi binigyan niya ako ng pagkakataon muli na makapagturo po sa inyong harapan. So maikli lang naman po ang aking tuturo at simulan po natin, hinilingan ko po sana ang bawat isa na tayo po ay tumayo at bilang paggalang sa pagbasa po ng kanyang salita. Sabi po sa Colossians chapter 3, verse 12 to 17, paki-plus po. Sabi po sa 12, kaya bilang mga banal, minamahal ng mga pinili ng Diyos, dapat kayong mapagmalasakit, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man dahil pinatawad din kayo ng Panginoon. Verse 14, at higit sa lahat, magmahalan kayo dahil ito ang nagdudulot na tunay na pagkakaisa. Verse 15, paghariin ninyo sa mga puso ninyo ang kapayapaan ni Kristo, sapagkat bilang mga bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng may kapayapaan. Dapat din kayong maging mapagpasalamat. Verse 16, itanim ninyong mabuti sa mga puso ninyo ang mga aral ni Kristo, para paalalahanan at turuan ninyo ang isa't isa ayon sa karunungang kaloob ng Diyos. Umawit kayo ng mga salmo, himno at iba pang mga awiting espiritual na may pasasalamat sa Diyos sa mga puso ninyo. And verse 17, at gayon, at ng anuman ang ginawa ninyo ngayon, sa salita man o sa gawa, gawin ninyo ang lahat bilang pananampalataya sa Panginoong Hesus at magpasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos, salamat ngayong umaga. Nabasa po namin ang iyong salita, ang aking mandalangin, Lord. Patuloy niyo lamang po akong itago sa likod ng iyong krus at kayo po ang patuloy na mahayag at maghayag sa buhay po ng bawat isang makikinig ng iyong salita. Paunawanan po namin ang bawat salita na yung iiwan sa buhay po namin pagbigay kalakasang espiritual. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Sige, makakaupo na po ang buhay ng bawat isa. So, ito po ay ang Colossians chapter 2, 3, verse 12 to 17 ay isang sulat ni Paul sa mga taga-Colossians. Bigyan ko lang ho ng short background about po dito sa Colossians. Sabi nga po, Paul wrote this letter of Colossians while in prison, probably in Rome. So si Paul po ay sinulatan ang mga taga-Colossians nung siya po ay nakakulong sa Roma. At dito po makikita natin, sabi nga po, ay ito po ay ikatlong missionary time na minister ni Pablo. So ito po kasi ay yung Ephesians, Philippians, and Colossians. Kaya pangatlo ho ito. At sabi nga po, ang Colossians ay hinahati ho sa tatlong tema. Number 1, sabi nga, the supremacy and cosmic triumph of Christ. Sabi nga dito ho, ay makikita natin kung yung katagumpayan na binigay ng Panginoon, nakataas-taas ang katagumpayan ay binigay ng Diyos sa buhay po ng bawat Kristiyano. And number 2, sabi nga, the emptiness of human way of thinking. Yung bang sarili mo o yung kahunghangan ng paraan ng pag-iisip ng tao. Kasi nga ho, dahil sila po ay salat sa karunungan bilang mga mananampalataya at kumikilala sa Panginoon, kaya ho dito itinuturo, sinulat ni Pablo ang lahat ng nararapat para mamuhay bilang Kristiyano. At ang number 3, sabi nga, the new life in Christ. Bagong buhay para kay Kristo. So sa buhay po ng bawat isa, kung babaybayin po natin ang buong book of Colossians, ito po ay tumutugma
sa buhay mananampalataya. Kung papaano tayo mula noon pinakilala ang Diyos sa buhay ng bawat isa, gaano siya kadakila, gaano siya kabuti, gaano niya kalaki at kalawak ang pagmamahal na ibinigay sa buhay ng bawat isa, at hinango tayo mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan at binigyan tayo ng bagong buhay. Ito ang kabuuan ng Book of Colossians. At nawa po sa buhay po ng bawat isa, habang binabaybay po natin ang Book of Colossians, makikita ho natin ang ating mga sarili. Paano ba tayo mananatili sa bagong taong ito na kasama natin at kapiling natin ang Diyos sa buhay po ng bawat isa. Nais po ba nating baybayin? Hello? Ayan. So dito ho makikita ho natin, kapag ho inaral ho natin ang Book of Colossians, ay tumutugma po ito para sa mga pusong nauuhaw at nananabik na maramdaman ang panibagong sigla at lakas na ibibigay ng Diyos. Sabi nga po, pag dumarating ang bagong taon, marami po pong mga hindi Kristiyano, baka may mga Kristiyano pa na may gumagawa pa po rito ng New Year's resolution. So, natatawa, no? So, marami ho kasi na karaniwan sa amin, no, sa office, mayroong mga nagbibiruan. New Year's resolution doon nila, di na sila mag-iinom. Pero nung nakaraang linggo naman, may birthday, nag-iinuman. Hiro lang. So, ibig ko sabihin, ang New Year's resolution ay isang pantaha na gagawin mo sana sa loob ng isang taon na para ito ay mabago ang buhay. Pero sabi nga po, ang tunay na pagbabago ng buhay ay hindi isinusulat, hindi isinasabi, bagkos ginagawa. Sapagkat ang Diyos, ginawa niya at pinatunayan niya na ikaw at ako ay malawak ang pagmamahal na ibinigay sa atin. Kaya ho sa buhay po natin, ang buhay natin hindi ho nakabase sa kakayahan at abilidad na meron tayo kung hindi na kay Kristo. So ngayong umaga po, 5 bagay lang ho ang iiwanan ko. Sabi nga po, heart attitude for New Year. Ayan. Yan po yung ating title, heart attitude. Pag sinabing heart attitude, sabi nga, mga saloobin ng puso para sa bagong taon. Ano po ba laman ng puso natin? Pag binuksan po ba yan, sino ho nakalagay dyan? Naalala ko ho yung isang nabasa kong book. Sabi niya ho, pinagmamalaki niya, Kristiyano siya. Nung Kristiyano ko, mananampalataya ako, sumusunod ako kay Kristo. Nung dumating ko yung kanyang paglilitis, nung kanyang pagharap sa Panginoon, nung binuksan ang laman ng kanyang puso, ay hindi karapat-dapat sa harap ng Diyos. Hindi ho natin kayang panindigan o hindi natin kayang sabihin kung hindi ho natin alam kung ano ang katayuan ng ating buhay at ang puso natin para sa Panginoon. Sabi nga, ang Diyos ay nakatingin saan? Sa puso. Kaya dapat po yung puso natin, punuin po natin ng natatama sa loobin ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya ngayong umaga, 5 bagay ang nais kong iwanan. Nawa po sa 5 bagay na ito ay makita ho natin ang pusong ito ay napupuno na mula sa ating Panginoon. Hindi ho tayo aalis sa atin binasa kanina sa Colossians chapter 3, verse 12 to 17. At simulan ho natin. Number 1, sabi dito, clothe your heart with love. Sabihin nyo nga po, clothe your heart with love. Yan. Pag sinabing clothe, ibig sabihin, damitan mo o isuot mo. Sabi ho sa English, kasi sa English, iba ho yung translation eh. Sabi po rito, so as those who have chosen of God, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Sabi nga po dito, put on, ilagay mo, isuot mo. Diba? Sa buhay daw po natin, bago tayo magkaroon ng tunay na pagmamahal, ang Diyos ang unang nagbigay ng pagmamahal sa buhay ng bawat isa. Wala siyang tinangi, walang pinili, lahat ay ibinigay niya para ho sa buhay po ng bawat isa. Tinuturuan po tayo ngayon ni Apostol Paul bilang tayo po ay mga Kristiyano at tinawag ng ating Panginoon para iput natin o isuot natin
ang damit ng sa ating puso ang pagmamahal. Sabi nga po, may mga binigay na dapat nating ilagay o ipasok sa ating mga puso para magbunga ang pagmamahal na ito. Sabi nga, yung tinatawag po na compassion. Sabi, pag sinabi yung compassion, I love for unlovely. Yung mga minamahal mo, yung mga hindi ka mahal-mahal. Pag sinabing compassion. Pangalawa, yung sinasabi yung kindness, living a way of benefits of other with grace. So, namumuhay daw po tayo sa pamamagitan ng pagbabahagi sa iba. Humility, our age of one of self-love and self-promotion. Humility is the modesty of selflessness. So, hindi ka dapat mapagmaramot o hindi lang ikaw yung makasarili. Gentleness, willing to suffer injury rather than inflict on others. So, yung gentleness ho kasi halos magkamukha siya ng kindness pero magkaiba ho ng kahulugan. Nagbibigay ho ito na handa kang magsakripisyo para sa iba. And patience, not getting anger, and ability to wait without getting worked up internally. So ito hong mga bagay na ito yung tinuturo sa atin ng ating Panginoon na ipuput on natin, ilalagay natin sa ating mga puso para mas lalong umusbong, yumabong ang pagmamahal nito. Sapagkat sabi nga po, kung babalikan natin yung verse 13, sabi nga lahat po tayo inaaring makasalanan o nagkasala tayo, kaya tayo inuutusan din na marunong tayo dapat magpatawad. Patawarin natin kung sino yung nagkamali sapagkat hindi tayo makakapagpatawad kung hindi ibibigay ang pagmamahal ng Diyos o ang pagmamahal na ito sa puso at buhay po ng bawat isa. Kung wala kang compassion, wala kang kindness, wala kang humility, wala kang gentleness and patience, hindi ka makakapagpatawad sapagkat ito ay bunga, ang ilan dito ay bunga ng banal na espiritu at ang ilan dito ay part ng pagmamahal na ibinahagi ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. At ito yung ibinibigay sa atin. Ibinigay sa atin ng Panginoon para ito ay ilagay natin saan? Sa ating mga puso. Manatili sa puso, hindi humawala. Sapagat ang pusong ito ay inaari ng Diyos na sa Kanya. Inaari niyang dito siya nananahan. Kaya nga po nung tinatanggap natin ng Panginoon, hindi naman ho natin siya kung saan pinapapasok, di ba? Saan natin pinapapasok? Sa ating puso. Tinatanggap natin siya bilang Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay. Sapagat nararapat lamang po sa pagmamahal na ibinigay ng Diyos, ay ito ay umusbong sa puso at buhay po ng bawat isa. Mangyari po ang kalooban ng Diyos na ang pagmamahalan ay kumalap, lumaganap sa buhay po ng bawat isa. Kaya nga po sabi ng John chapter 4 verse 12, sabi rito, wala pang tao ang nakakita sa Diyos, ngunit kung nagmamahalan tayo, ang Diyos ang isuma sa atin at lubos na natutupad ang kanyang pag-ibig sa atin. So dahil sa pamamagitan na pinagkaloob ng Diyos sa atin, dapat nagkakaisa rin tayo na nagmamahalan tayo bilang mga mananampalataya at kumikilala sa atin ng Panginoon. Hindi ho dapat nawawala ito. Ano pa po? 1 John chapter 4 verse 21. Kaya ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang taong nagmamahal sa Diyos ay dapat ding magmahal sa kanyang kapatid. Dapat to manatili ang tunay na pagmamahal sa buhay po ng bawat isa. Sabi nga, hindi ka pwedeng pwede ka magbigay ng walang pagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka nagbibigay. Ang Diyos never po niyang ginawa na sinabi lang niya kung hindi bagkos ginawa niya po ang katotohanan na sinugo niya si Kristo para ikaw at ako ay maligtas dahil sa pagmamahal. Kaya nga po ang root ng Bible o pinakabuod ng Biblia ay yung John 3:16 dahil sa pagmamahal ng Diyos sa buhay po ng bawat sa atin. Panatilihin natin, idamit natin o isuot natin sa ating mga puso ang pagmamahal. Sabi mo sa katabi mo, mahal kita sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Yan. Number 2. Sabi po rito, number 2, let peace
rule your heart. Sabi po ng Colossians 3:15, paghariin ninyo sa mga puso ninyo ang kapayapaan ni Kristo, sapagkat bilang mga bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Dapat din kayong maging mapagpasalamat. Alam niyo po, sa buhay po ng bawat isa sa atin, kailangan daw po yung kapayapaang inilalagay ng Diyos sa ating mga puso ay lagi ho nating natatamasa. Laging nananatili sa buhay po ng bawat isa. Sapagkat sabi nga, ang worry ay isang kasalanan na kawalan kapananampalataya sa harap ng ating Panginoon. Kapag ikay masyadong mapag-alala, normal na mag-alala ang tao, pero kung ito ay nagkokos na ng mas higit pa sa nararapat, ito'y kawalan ng daw po ng kapananampalataya sa ating Panginoon. Sapagkat mismo ang Diyos ang nagsabing hindi tayo dapat mag-alala sa anuman ating kakainin, sa anuman ating iinumin, sa anuman pong ating daramitin. Kung ang ibon sa kalangitan ay lumilipad pero nakakakain, how much more pa ho kaya tayong mga tao na pinrovide na ng Diyos ang lahat ng pangangailangan na kailangan natin bago tayo nilikha ay nadyan na ang lahat. Kukunin mo na lang, pipitasin mo na lang, gagawitin mo na lang. Dapat ka pa bang mag-alala? Hindi na po, kasi sapagkat ang lahat ng ito ay pinrovide na po ng Diyos sa atin. Ano na lang ang kailangan? Sabi nga po, ang susi para hindi ka mag-alala, matuto kang tumawag sa Diyos. Matuto kang humingi sa Diyos. Sapagkat ang bawat humihingi ay nakakatanggap. Ang bawat humahanap ay nakakasumpong. Ang bawat kumakatok ay pinagbubuksan. Kung tayo po ay lalapit sa Diyos, bubuksan niya ang biyaya at pagpapala para sa buhay po ng bawat isa. Kaya wag po tayo maghinayang na lumapit sa atin ng Panginoon, sapagkat sabi nga po ng Philippians chapter 4, chapter 4, verse 6 to 7, huwag kayong mag-alala anumang bagay, sa halip ilapit ninyo sa Diyos ang lahat ng pangangailangan ninyo sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Kapag ginawa ninyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siya mag-iingat sa puso ninyo at isipin ninyo pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus, at ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. So anong dapat natin gawin? Lumapit daw po tayo sa Diyos at manalangin ng may pasasalamat. Naalala ko po yung isang istorya, yung kanina binanggit ni Pastor Helen. Sabi nga po, ang Diyos ay nagpakain sa pamamagitan ng 2 isda at 5 tinapay. Gumawa ng himala. Sa akin yung pagbabasa ng Biblia, sa lahat doon ng ginawa ng ating Panginoon na himala, una niya hong ginawa ay itinataas niya at nagpapasalamat sa Panginoon. Doon dumadaloy ang himala. Sa buhay po natin, dapat ganun din po. Itaas muna natin, hingin natin sa Panginoon para dumaloy ang biyaya sa buhay po ng bawat isa. Kaya hindi tayo dapat mag-alala. Malaki ho ang kinalaman na ikaw ay humihingi at pinasasalamatan na natin ng Panginoon sapagkat napuprovide ang lahat ng ito, gumagawa ng himala ang Panginoon. Sa buhay po natin, pag ginagawa po natin ito, kaya rin hong dumaloy ang mga pagpapalat, himala sa buhay po ng bawat isa. Sapagkat dito po, pinatutunayan natin na tayo ay lubos na umaasa at nagtitiwala lamang sa Diyos. Kaya ang kapayapaan na inilagay ng Diyos sa puso at buhay po ng bawat isa sa atin ay hindi na po nawawala ito. Maliban na lang ho kung tamad tayong manalangin, tapat tayong humingi, tamad tayo na makipag-ugnayan sa harap ng ating Panginoon. Dapat to, hindi tayo nagsasawa. Hindi ho tayo napapagod, sapagkat ang Diyos never hong napagod sa buhay po ng bawat isa para ibigay lang ang bawat pangangailangan na meron ho tayo. Hindi ho nagsawa ang Diyos na ulit-ulitin ay kay patawarin, bigyan ng kalinisan ng buhay. Hindi rin ho siya nagsawa sa bawat hinihingi natin
ay pinagkakaloob niya. At minsan nga, hindi na nga natin hinihingi. Nakita ng Diyos na pangangailangan mo, ibinibigay pa niya ito para sa buhay po ng bawat isa. Nawa po sa buhay natin, paghariin po natin ang kapayapaan ng Diyos na ibinigay ng ating Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Manatili ito. Ang kakakibat po ng pag-asa o pananampalataya natin sa Diyos ay tayo po mismo yung kapayapaan na nararanasan natin sa ating buhay. Kapag payapa ka natutulog sa gabi, wala kang iniisip, nararanasan ho natin ang kapayapaang ibinibigay ng Panginoon. Number 3, sabi nga po rito, have a thankful heart. Sabi niyo nga po, have a thankful heart. Verse 15, Colossians 3:15, verse letter D. Sabi nito, dapat kayong maging mapagpasalamat. Kung babasahin niyo po ang Colossians chapter 3, verse 15 up to 17, ang lahat po ng talata niya sa bandang huli ay merong pagpapasalamat na sa Panginoon. Alam niyo po, napakahalaga na ang puso at buhay po ng bawat isa sa atin ay marunong magpasalamat sa Panginoon. At hindi lamang sa Panginoon, sa lahat ng mga taong ginamit ng Panginoon at ginagamit ng Diyos para ikaw ay makaranas ng mga pagpapalakas na ibinibigay sa atin, dapat marunong ho tayo magpasalamat. Naalala ko ho yung isang story na nabasa ko po. Meron nung isang pastor na siya po ay ibinuhos niya ang kanyang buhay sa loob ng 37 years. At dumating ho sa punto ng kanyang buhay, akala niya po, hindi niya nararamdaman ang mga tao sa paligid na kanyang tinuturuan. At dumating ho sa hantungan ang kanyang buhay para kuhanin ng atin ng Panginoon. At ang laking gulat ho ng kanyang mga mahal sa buhay, ng kanyang asawa at ng kanyang mga anak. Nagulat ho sila dahil halos lahat ng kongregasyon ay dumagsa doon sa burol ng pastor na ito. At habang siya po ay nakaburol, labis ang pasasalamat ng mga kanyang natuturuan at kanyang mga nakakarinig na kanyang tinuturo. Subalit sabi nga po ng kanyang asawa, huli na para marinig ng aking asawa ang kanyang ginawa para sa buhay ng bawat isa sapagkat wala mang lang lumapit para pasalamatan siya. Alam niyo po, sa buhay din po ng bawat sa atin, kung babalikan po natin ang 10 ketongin na pinagaling ng ating Panginoon, iisa lamang ang bumalik para magpasalamat sa Panginoon. Gaano ho ba talaga kaimportante ang pagpapasalamat? Sa Diyos so malaki ang kinalaman nito para ho sa buhay natin. Sa bawat biyayang tinatamasa natin sa harap ng ating Panginoon, dapat ibinabalik ho natin ang pasasalamat sa Diyos. At sa mga tao na pinagpala at pinagpapala ang buhay po ng bawat isa, dapat marunong tayo magbalik ng pasasalamat sa buhay po nila. Sabi ko nga ako kanina, ng akin pipray ako sa bahay, sabi ko, dumating na kaya sa punto ng buhay ng bawat isa na nakapagpasalamat tayo sa ating mga magulang bilang mga anak. At ang mga anak ba na meron tayo na pasalamatan man lang ang buhay po ng bawat isa. Alam niyo po, minsan sa buhay natin, in the simple way, sa magulang, di ba, napakasarap pakinggan na ang anak mo ay nagpapasalamat sa bawat ginawa. Sa buhay po ng bawat isa. Hindi kapalit, walang kapalit na hinihingi, subalit ang salitang salamat ay isang malaking bagay para sa buhay po ng bawat isa. Kaya po sabi nga po, ang pagpapasalamat daw sa Diyos ay isang pagpaparangal at pagpupuri na kaya nating ibigay na nanggagaling sa atin ng mga puso. Ito lang po yung kaya nating isukli. Bukod doon sa pagpupuri at pagsamba natin sa Diyos, pagbabalik natin na ikapo, pero yung puso na ito ay marunong magbigay ng pasasalamat sa Diyos. Kaya nga sabi po ng Ephesians chapter 5 verse 20, lagi kayo magpasalamat sa Diyos Ama, sa Diyos Ama na lahat ng bagay
mananampalataya ng ating Panginoong Jesus. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, at magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari dahil ito ang kaloob ng Diyos para sa inyo ng mga na kay Jesucristo. Alam niyo po sa buhay natin, napakasarap po mismo ay pinararangalan natin ng Diyos. At ang mga taong narito po sa buhay po ng bawat isa, sapagkat parte po tayo ng paglalakbay natin bilang mananampalataya. Ako ho ay nagpapasalamat sa inyo at sa sawa, wala kayong sawa sa pagtulong, sa pagdalo, sa gawain ng ating Panginoon bilang bahagi ng mga kapatid natin sa harap ng ating Panginoon. Number 4, dalawa na lang po. Get the Word of God into your heart. Colossians chapter 3 verse 16. Itanim ninyong mabuti sa mga puso ninyo ang mga aral ni Kristo. Palalahanan at turuan ninyo ang isa't isa ayon sa karunungang kaloob ng Diyos. Umawit kayo ng mga salmo, himno at iba pang mga awiting espiritual nang may pasasalamat sa Diyos sa mga puso ninyo. Ano po sabi? Itanim ninyo mabuti sa inyong mga puso ang mga aral ni Kristo. Dapat daw po ang bawat salita, ang bawat talata ng Biblia na ating nababasa, ating naririnig, ito po ay nakatanim sa ating mga puso. Lagi hong nananatili ito sa ating buhay. Sapagkat sabi nga po, balikan ko po yung Psalms chapter 1, verse 2 and 3, sabi po dito, wala ho dyan yun, sa halip, ay nagagalak silang sumusunod sa mga aral na mula sa Panginoon at araw at gabi, ito'y kanyang pinagbubulay-bulay. Ang katulad nila'y isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa at namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang dahon. Nagtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa. Ano po ang ibig sabihin? Ang laki ng kinalaman ng salita ng Panginoon para tayo po ay dumaloy ang masaganang pagpapala ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kung wala ang salita ng Panginoon, unang benepisyo nito, hindi tayo nakakilala sa Panginoon. Kasi kung walang naghayag ng salita ng Panginoon, walang magkakaroon ng pananampalataya at pagkilala sa Diyos. Nung narinig po natin ang salita ng Panginoon, ito ho ay nagbigay sa atin ng pagkakakilala sa atin ng Panginoon. Kaya napaka-importante po ng salita ng Panginoon. Kaya nga po sabi dito sa ating binasa, dapat inaaral natin, binubulay natin ang salita ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. Sapagkat ang bawat salita ng Panginoon, ito po ay nagbibigay ng panibagong lakas sa buhay po ng bawat isa. Sa panahon na ikaw'y nalulugmok sa anumang suliranin at problema, pagbasa ka lang po ng salita ng Panginoon, tutugunin ka niya, sasagutin ka niya, bibigyan ka niya ng bagong kalakasang hinahanap ninyo. Kaya sa buhay natin, napaka-importante po yun. At lagi ho nating tatandaan, kapag sinabi po ang salita ng Panginoon, ay ito po ay kaakibat nito ang banal na Espiritu sa atin mga buhay. Sapagkat ang sabi nga, ang banal na Espiritu at ang salita ay isa. Sabi po sa John chapter 1. Kung babasahin po natin ang book of John, makikita po natin ang salita ay naging tao at ang tao ay naging Espiritu. Kaya sa buhay natin, napakahalaga po na tayong lahat ay sumusunod, kinikilala natin ang mga salita ng ating Panginoon. Job chapter 23 verse 12, sabi po rito, sinusunod ko ang kanyang mga utos at iniingatan ko ito sa aking puso. Pinahahalagahan ko ang mga salita niya ng higit pa sa pang-araw-araw na pagkain ko. So nakikita ho natin, sabi po ni Job mismo, isa ho to sa favorite character ko po sa Bible, si Job eh. Kung gaano niya pinahalagahan at sinusunod ang bawat salita ng Panginoon, kinumpara niya na masigit pa ito sa mga pagkain na kanyang kinakain, ang salita ng Panginoon. Nawa po sa buhay po ng bawat isa, hindi po tayo
nakakakain ng pisikal na pagkain kung hindi tayo nakakakain ng espiritual na pagkain. Napaka-importante ho ng salita ng Panginoon. Sa araw-araw na atin hong lakbayin bilang mga mananampalataya, sa araw-araw na atin hong ginagawa bilang mga Kristiyano, dapat may sandata tayong salita ng Panginoon. Huwag ho tayong manatili na nakikinig lang. Sabi nga, dapat meron ho tayong sariling pag-aaral. At hindi lamang ho yun, dapat ginagawa din po natin ang bawat salitang inilalagay ng Diyos sa atin ng mga puso. Psalms 119 verse 10 to 11, sabi rito, buong puso kong lumalapit sa inyo, kaya tulungan ninyo ako na huwag lumihis sa iyong mga utos. Ang salita ninyo ay ingatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa inyo. So ang salita ng Diyos ay isang rinhong daan para magawa natin ang kalooban ng Diyos at maging malinis ang buhay ng bawat isa. Napakasarap pong isipin na araw-araw habang tayo lumalakad, itinatanim natin ang salita ng Panginoon sa atin ng puso. Nananatili. Sapagkat ang bawat sandata, ang bawat salita ng Panginoon ay importante sa buhay ng isang mananampalataya. And last, sabi po rito, live out Christ's heart. Isabuhay si Kristo sa ating mga puso. Verse 17, Colossians 3:17, ang anuman mga ginawa ninyo, sa salita man o sa gawa, gawin ninyo ang lahat bilang mananampalataya sa Panginoong Hesus at magpasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Sabi ito, live out Christ's heart. Isabuhay si Kristo sa ating mga puso. Sa buhay po ng bawat sa napakahalaga po na si Kristo ang siyang naghahari at nasa buhay ng bawat isa. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Ito ang sagot ko riyan. Ano man ang inyong gawin, kumain man, inumin man, o uminom man, gawin ninyo ang lahat sa ikapupuri ng Diyos. Ibig lamang po sabihin sa buhay po ng bawat isa, ang Diyos ang siyang naghahari, ang Diyos ang namumuhay, ang ating Panginoong Hesus ang siyang maggagabay sa atin, magdidirect sa atin sa buhay na ating landasin bilang mananampalataya. Nawa po sa buhay natin, lagi ho nating alalahanin na si Kristo na ang naghahari sa atin. Kaya nga sinabi, ang sinumang daw pong nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya ay bago na. Ibig sabihin, yung dating buhay na meron ka, buhay na magulo, buhay na hindi kaya-aya sa harap ng Panginoon, wala na lahat ng ngayon. Pinalitan na ng mga kumilala at sumampalataya sa Panginoon sapagkat si Kristo na ang maghahari sa buhay ng bawat isa. Kaya nga po sabi ng Proverbs 3:6, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa, ituro niya sa iyo ang tamang landas. Sa bawat landasin, tatahakin ng buhay na meron tayo, tanging ang Diyos ang siyang masusunod sa buhay ng bawat kumikilala at sumasampalataya sa Panginoon. Nawa po ngayon pong hapon na umagang ito, patuloy nating maranasan sa bagong taon na sasapit o sumapit na ito, dapat to hayaan natin na mamuhay po ang buhay ng bawat isa na naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Paghariin natin, sabi nga po, ang kanina ay sa worldwide, ang revival daw po ay nagsimula na noon pa. Pero ang tao lang po ang hindi marunong sumunod. Nawa po sa buhay po ng bawat sa habang tayo po ay lumalakad sa kalooban ng Diyos, maranasan natin ang tunay at malawak na pagbabago na gagawin ng Diyos sa buhay natin upang matupad at mangyari ang kalooban ng ating Panginoon. For conclusion, ulitin ko lang naman po, sabi nga po, kailangan lang ho natin the heart attitude for this year, 2024, clothe your heart in love, let Christ's peace rules in your heart, have a thankful heart, get the word into your heart, live out Christ's heart. Sa buhay po ng bawat sa ito ho yung 5 bagay na dapat manatili at maging maayos sa pamuhay po natin. Sa loob,
ng dumating na taon na ito ng 2024, paisa pamuhay po natin ito habang tayo po ay lumalakad bilang mananampalataya at kumikilala sa Panginoon. Amen po ba? Naunawaan naman po. So tayo pong lahat ay tumayo, inanyayahan ko pong lahat. Misan pa po, awitan natin ang Panginoon, ibigay ho natin yung nararapat para sa Panginoon. Hallelujah. Idulog ho natin yung ating mga buhay sa harap ng ating Panginoon ngayong umaga. Hayaan ho natin na maghari ang Diyos. Hallelujah. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makalika at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Hallelujah. Lapit po natin ang ating buhay sa harap ng ating Panginoon ngayong umagang ito. Sumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makalika, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga mapulit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papulit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hayaan po natin ang mga anak ng Diyos ang siyang mawit. Buhay ko'y maging banal mong tahanan, Yes, O Lord. luklukan ang iyong Ito po ang laman ng aming puso sa umagang ito, O Diyos. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ilagay nga po natin ang ating mga kamay sa ating mga puso, ang isang kamay natin sa ating puso. At sabihin po natin ang katagang ito, Panginoong Hesus, Panginoong Hesus, narito po ako. narito po Inilalapit ko po inilalapit ang aking sarili. ang aking Nais ko po nais na pagharian mo na paghari mula ngayon mula ngayon ang aking buhay. ang aking buhay Nagpapasako po ako at nagpapasa sa layunin, sa layo, landasin, landas at plano mo at plano sa aking buhay. sa Mula ngayon, Panginoon, Mula ngayon, susunod ako sa iyo susunod sa ako pangalan ni sa Jesus. pangalan. Ako na lang po ang mananalangin, ang manaming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat po ngayong umaga, O Panginoon, na kami po ay nakapag-aral, narinig namin ang iyong salita. Ang akin pong dalangin, Panginoon, patuloy na abutin mo ang buhay ng bawat isa. Padaluin mo ang masaganang pagpapala, pagmamahal, pagkakaisa at pag-unawa sa buhay po ng bawat isa amin at makalakad kami bilang mananampalataya na ayon sa iyong kalooban. Maranasan po namin ang malawak na pagmamahal mo sa buhay po namin, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Tinitiwala ko po ang umagang ito
na ang pagpapala ay inaabot mo na ang buhay ng bawat isa. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you all.